always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang Millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Millennials ng Baluarte. The Millennials, the Millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Magandang araw po sa lahat. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat. Good morning, Northland. Psalm 150 says, let everything that has breath praise the Lord. That's what we came here to do. So if you know this song, jump in. I asked my friend Jonathan here to help me out. Come on, put your hands together for every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every
our God. Amen. Magandang morning sa inyong lahat at magandang tanghali. Umaga dyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At taga sa Los Angeles naman ay isang medyo gumanda na rin ang temperatura namin dito. Kaya okay naman. Kumakagat na yung lamig ng aircon. Di katulad mga nakaraang linggo. Nakabukas na yung aircon pero hindi pa rin niya kayang palamigin. Today, makakasama po natin Pastora Mary Jane Saboy Omli. And it's Friday! Yo. Ayan, happy weekend sa inyo dyan. Sabado naman dyan, July 17, 2026. Kaambo, Pasyo. Yo. What's up? Isang mapagpalang gabi sa inyo dyan, Ma'am C, Papsi. Namin po kayo kahapon. Ako po ay nandoon at nagdadalamhati. Ayun, kaya salamat sa Lord. Nakaraos na po at grabe ang aking pag-iyak. Sumigaw po ako kasi pinipigil ko, Ma'am C, Papsi. Wag. Ayokong doon lumabas lahat kahapon. Kaya super. Pero salamat sa Lord na kailangan talagang ilabas yung luha para ikaw ay makaramdam na maayos. So mga kapatid, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, stay tuned po kayo sa ating programa sa iRadio hanggang sa dulo. Yeah. Praise the Lord. Amen. Amen. Okay lang yun lalo sa condition mo, kaya lang don't be too much emotional kasi lalo yung condition natin mahirap, baka magsikip ang dibdib mo di ba? Hindi natin masabi, so kinakailangan sa mga anything na excitement, na excite ka, pigilan mo yun kasi matitrigger yung heart attack mo doon, especially yung mga condition natin na ganyan o yung may mga hypertension. Medyo ingatan natin yung mga emosyon natin. Otherwise, Kala ko imatay na ako kahapon. Naku, mabigat ka. Nilapitan po ako ng kapatid ko. Nakadiin ako sa salamin doon. Nakayakap ako sa ataol. Nilapitan ako ng kapatid kong babae. Hayaan nyo ikang ilabas yung sa amin boy, yung luha niya kasi 4 na gabing hindi umiiyak yan. Talagang kahapon bumuhos yung kapatid ko namang lalaki, yung mas bata sa akin, lumapit sa akin, sabi sa akin, Sammy boy, baka mabasag mo yung salamin. Kaya, kasi nakadiin ako Bigla ako natigil umiyak. Baka mabasag pa yung salamin. Kaya yung matras na ako. Kasi pinipigilan mo Oo nga po Let it go. Ano yun? Emotion yun. Yeah. Mamimiss nyo lang siya. Yeah. Ganon. Correct, Yan ang sinasabi yun ko mamimiss mo lang. Mamimiss ko lang. Pero siyempre, kulang na. Sabi nga niya, napatanggap niya yung kapatid niya. That's good. That's the point. Yun ang Okay, Yes, Maxi, po. bati na. Okay. Papsi, parang nag-message si Pastora Maribig, parang wala daw silang nakita sharing ng sa atin sa iRadio. Yung pinaka Wala si Grace, wala si Lala. May lakad din si Lala ngayon. Yung pupuntahan niya daw yung anak nung kaibigan niyang namatay. Yung anak is may titignan lang yung kalagayan, may ADHD. So, ang tatay wala din sa bansa, naipit sa hindi makauwi. So, mag-isa lang yung anak. So, titignan lang yung kalagayan. Ma'am C, Papsi, yung link, hindi, inaabangan po nila. Parang wala daw po yung link. Sinong walang link? Wala nga, kaya walang Walang share walang na link. sharing. Nakashare Hindi siya. nila makita. Ayun, ang daming nakakapanood. Hindi, konti lang. Siyam nga lang. Wala sa tagapakinig, wala sa blessings. Wala sa Radionatics. Wala siya. Hindi ko alam. Yun kaya. Kasi nag-broadcast siya, may mga pumipick up. So, okay. Kaya lang, Yung iba hindi. Hindi, siguro. Pero tignan lang nila, i-browse na lang nila doon sa... Subukan natin i-ano ko sa... I-browse na lang sa iRadio. Punta kayo sa iRadio channel. Makikita nyo doon, naka-live doon. Yan. So,
Yung Ano ba yung ano natin, tagapakinig ng mabuting balita ba yun? Ano ba yung Opo, ano natin? yun. Tsaka iRadionatics. Yan. Tapos, ayan, meron na. Ayan. Ayan, sinend nyo na, Ma'am C. Ayan, meron na. Okay. Yan. Praise the Lord. Ayun. Share the real. Yan. Mga iba siguro hindi nakaka-pick up. Pero punta sila sa Facebook, di ba? Andiyan na si Facebook, Pastora Marivic. Oh. Then, Yun, yan. i-click lang nila yung logo ng iRadio. Radio. Yung kulay itim, ha? Kasi dalawa yan, yung isa puti tsaka isa itim. Yun ang pinaka front page ng iRadio. Yung puti akin yung pinalitan ko lang yung tinanggal ko yung mukha ko ron. Kaya puting iRadio yun. So, ganun ang gawin nyo at makikita nyo doon yung link ng iRadio. Ayan, may shinare ako sa ano pa sa. Ayan. Tingnan natin sa blessings. Yes, opo, Meron yun. pa bang blessings? Meron pa po, Ma'am C. May Blessing. dumadalo pa doon, opo, yung Blessings Blessings. iRadio. Opo. Oh. Ayun. Anyway, yan. Anyway, yun po. Marami naman taong dumalo kahapon. Ang dami po, yung mga kababari po namin sa Sipakan, sa barangay namin. Nandun yung mga pinakamatandang kapatid ng tatay ko na nabubuhay pa, 86 years old. Niyakap ako, sabi niya sa amin, boy, wala na ang kuya mo. Sabi ko, wala na ako talaga. Yan, ibabaw na nga po eh. Wala na ako tayong magagawa. Eh, emotional na rin. 86 years old, pero nakakalakad pa. Ang galing. Malakas pa yun. Lakas pa nga po, Yung kapatid 86. ko, nagbibingo pa eh. Sana all. Lakas magbingo. Ang galing nagbibingo pa. Nagko-crossword puzzle. Yun. Ganyang kakapal yung Ayun. libro niya. Kaya Galing tapos pag maglakad kiti-kiti. Tapos nung gabi, pinatawag kami ng isang hipag ko. Nag-dinner kami doon sa lugar nila sa subdivision. Ayun. Dumating kami ni Iska, pinasundo kami. Kaso nakakain na kami dito. Sinundo kami alas 8 pasado alas 6:30 kumain na kami ni Iska. Kaya pagdating namin doon, busog na kami. Nag-dessert na lang kami ni Iska ng cheesecake. Yo. Wow. Okay, so. Yung mga kasabihan na sabi daw pagka may mga ganyang patay tapos yung pag-uwi sa bahay, papagpag daw mo din. Pagpag. Sa Ayun, ibang sabi. lugar. Kakain Ibang sa lugar. ibang lugar. At saka Kaya nga po. yung damit daw, huhubarin mo lahat, lalabahan. Lalabahan. Ay, mga Meron pa nga yung kasabihan na ganyan. yung sa mga Ilocano, yung sa Batya, may Aha. doon. Tubig na Mainit. mainit na inano sa bayabas yata. Hugas ka doon. Hugas naman. Oo. Ano yun mga tradisyon tradisyon. na Mga pamahiin. pamahiin pala. Pero, Part ng ano yun hindi pwedeng mawala. alam mo, sa akin pag wala sa Biblia, kasi Wala. wala pa naman, hindi naman I know. nila pa alam. Tayong nakakaalam na, Ah. hindi natin. Kahit tayo na. Naunawa na natin. Yung nga lang sa akin, yung opinion ko lang. Yeah. Opinion yan. Yung Yes. hindi pa nila alam. Yan, yung, Ganon. Opo. di Pag ba, alam na yon, hindi na nila gagawin may, yun. may shaman nga, may 40 days pa. May 40 days. May 3 days pa. May 3 days May pa. 3 days pa ba? 3, 9, 40 days. Di ba magaganyan sa ano, di ba? Sa inyo. Ayun. Sa amin po, 40 days. Kumbaga, nagsasalo-salo. I think depende sa iyong mga paniniwala. Yes, Kung tradisyon ng ng pamilya na gano'n, so be it. Wala namang masama eh. Oh, yeah. Yes po. Kasi po nung kabataan ko, yun nga, sabi, pag may patay daw, sabi ng lola ko, hindi kami pwedeng magdamit ng pula. Hindi nga Ayan. pwedeng magwalis eh. O hindi Sa pwede. bahay. Oo, pamasi. Pampira. Paano ang dami-dami ng dumi? Hindi mo awalisin. Hindi, Kaya, pupulutin mo na lang. pupulutin na lang nila. Kaya yun nga, sabi ko, pambira. Ang dumi-dumi na nakaburol yung tatay namin eh. Nung nagwawalis kami, sabi ng matatanda, ay, huwag kayong magwawalis. Ganun po ba? Pambira. O di yun, ang daming basura sa amin. Mawawalan swerte. Wala, swerte. Ibalik ang swerte. Ay, nako. Anyway, bati na tayo. Anyway, yung Sige.
medyo may problema siguro yung link ng iRadio. So, it's okay. Kung sino yung makasama natin dito, that's fine. Yep. Tignan natin. Sabi nga, if there are 2 or more people gathered Meron na under sa my blessing, name. saka sa Yan. tagapakinig, meron na. Ayan na. Amen. Meron na. Pansin ko nga kanina, matagal bumukas yung link ng Facebook. Yung broadcast niya. Kaya siguro gano'n naman nangyari. Okay. Okay. Good morning guys. Welcome muli sa iRadio. Una sa ating kabubukas pa lang ng gate ng pintuan ng Elaine Yun. Gonzalez. Yan. Hello Elaine. Yan. Ka-LIC. Wala si Grace kasi may PTA ba? PTA meeting yata yan. Parent Teachers Association ba At yun? syempre, andyan si, Ohio gozaimasu. Ay! Ay! Si Si Sister Myrene Kuanang from Myrene, Japan. Ohio. O genki desu ka? Genki. Oyo. Modern Journeys. Mawing Friday. Alice kay Mel Cruz. Mel Cruz. Ate Melski. Negra Petita. Babaeng negrita pero Negrita, pero mestiza. mes- Lynn Mestiza. Pasqua from Dubai. Hello sis. Hello po. Carmen Rabago Gonzalez. Iyo. Glenda Kami. May. Glenda May. Pastora Ang Marvick lindo. Romano Cruz. Pastora Malamig. My beautiful kumare, Jen Ricuera Nunez. Iyo. Manilin Agustin. Ate Mane. Si Rachel Joy Bonete nasa school. Nagpipaint Nasa ng mga school. chairs. Kasi malapit na daw ang pasok. Ayan. Oh. Bonete. Ganyan yung ano ang mga Mga- mga school ano, Mga magulang. nagtitipid, mga magulang ang Mali. Yeah. Wala bang budget yung school? Kaya nga po. Pati mga magulang obligasyon nila yon. PTA ba yun? Bagay, Yeah, PTA. there you go. Parent Teachers Association. Dapat trabaho ng mga teacher. Pero hindi rin, kahit teacher, hindi dapat magano. Meron sila dapat na school maintenance. Yeah. Di ba? Yung Gagawa. teacher magtuturo lang dapat. Okay. Alright. Namiss mo Tuloy-tuloy si po. Pastor James kahapon. Ako nga po pero pinanood ko po sa YouTube. Nabugbog ng tanong si Oo. Pink Pastor kahapon. Tapos meron kang anak yata yan o use in a sentence Iran. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Iran Sina, yun. sina? Iran kayo. Si Papsi. Nagano siya na use in a sentence Iran. O di ba? kahit na baduy Sabi- pero may natatawa. Saan? Oh, natawa din ako. Yun po yung una po yung introduction niyo po. Nagano si Papsi sa kahapon. Sabi niyo pa nga, Ma'am, si wala si Kaambo dito. Nanood kayo? Ano po ako sa YouTube. Sabi ko kasi use Iran in a sentence. Iran isa, darawa, tatlo, apat, lima. Iran kayo. Iran yun. Hapon pala, hapon. Hapon. Oh, use anak-nak. Oh, who's there? Iran. Iran din, sige. Irang urit mo ba itinatanong sa ako kung hanggang sa Korean song yun. Hanggang kailan, hanggang saan Hanggang kailan. at sa'yo magmamahal. Wala sa lolo ko yan. Wala sa lolo niyo yan. Knock, knock. Who's there? Terry. Terry who? Terry, where did I go wrong? Bigla si Ma'am sa iyo eh. Nakapokus sa iyo eh. Terry, where did I go wrong? Kahit corny, pwede, pasok pa rin. Pwede na yun. Alala tayo kay Mary Juliet Rodella. Happy weekend Ayan! sa iyo. Oy, congratulations sa ating Oo nga. Mary Juliet. Graduate Opo. siya sa college. Aba. Sa Bible School, yata. Baccalaureate siya. Yan. Baccalaureate, oh. Ah. Nandiyan na si Pastora Mary Jane. Pastora Mary Jane.
sa Mary Jane. Abo, Mahihirapan na naman kayo magkarinigan pa. Oo. Kaya mag-off na lang ako ng Zoom. sa monitor Papakinggan mo mo na lang siya papakinggan. Yes, sa monitor. Yung sa live mo papakinggan. Kaya lang medyo may delay lang ng konti. May delay nga po. Ayan. Ayan. Shalom to all of you. To all of po. Ayan. Shalom. Peace be with you. Ibig sabihin. Peace be with you. Opo. Ayan. Yung ICC, tinutumbok na ng binabati siya ng Amerika. Aha. Oo, katulad kasi ang Amerika hindi member ng ICC. Russia, Dito pa lang China, lilitisin na. Israel. Kaya nga. Mas pupunta pa sa ibang bansa. Ayan. Hindi kasali yan. Siyempre, dito. Sige, sali, no? Ito na yun. Kasi hinahunting ng ICC si Netanyahu. Dahil doon sa Sino Netanyahu? yung Prime Minister ng Israel. Nagan po. Kaya kinokondemn ng Amerika ang ICC. Opo. Ayan. Ayan. Yung Congratulations, Mary Gillette. Wow. Gillette. Church siya naglilingkod. Yeah. UP Diliman ba? Kasi narinig ko, UP Diliman. Ba? Ewan ko sa UP ka talaga. Okay, hello kay... Oy, long time no hear. Ito si Mary CJ. Mary CJ, hello. Mary CJ. Mary CJ. Ayan. Yung ano dyan, graduate dyan, kailangan magpapansit kanton yan. Panseti Cantoni ka na dyan. Ah. Sister. Panseti Para Cantoni. humaba ang buhay. Yung alam niyo ba yung joke dyan, yung napanood ko sa Reels? Oh. Sabi nung bata sa tatay, pagka umuwi, galing ng eskwela yung bata Tay, ano ulam natin? Nandyan anak, nasa lamesa, gulay. Aha. Kalawang araw. Tay, ano ulam natin? Nandyan anak, sa lamesa, gulay. Ganun pa rin, 3 araw, sabi nung anak. Tay, kumain naman tayo minsan ng baboy, baka hindi na tayo mamatay niyan, kasi puro gulay Pampahaba ng buhay. Kumain naman tayo ng baboy, ng karne, baka hindi na tayo mamatay niyan. Puro gulay lang. Ano. Puro gulay Pero sipin mo yung mga hayop katulad ng kambing. Kambing, baka, kalabaw, yan. Kasi silang kinakain Damo lang yon. O pero silang kinakain. Hindi, yung mga hayop daw na kumakain ng grass, ng damo, yun ang safe kainin. Katulad ng mga sheep, di ba? Yung mga lamb. Opo, mga lamb. Mahal ang karne ng lamb. Mahal. Ay, aho. Kaya yung baboy kasi, yung baboy masama dahil ang kinakain niya. Samot-samot. Ano? Yung mga tira-tirang samot-samot. pagkain. Tira-tira. Unless, may Actually, mga baboy yung na pinapakain lang ng Opo. darak. Yung nabasa ko kay King Herbal, nagkaroon siya ng cancer noon umuwi siya ng probinsya niya. Nakita niya yung mga alagang kambing ng nanay niya at tatay niya. Bakit itong mga kambing na ito hindi nagkakasakit? Damo lang ang kinakain. Diba? Mga bula-bulaklak. Yun ang ginawa niyang basihan. Na inimbento niya mga herbal, mga dahon, mga damo. Pinagsama-sama niya. Tapos ilagay niya ng mga konting-konting kung ano-ano. So yun ang ininom niya daw for 3 months. Nag-free cancer free siya. Kaya na-discover yung nabenta dito, naging mataas sa market yun yung King's Herbal. King's Herbal. Siyempre, nandoon ang sikreto sa Yung sa mga halaman. namin na may colon cancer. Colon cancer. Puro lang gulay, green, basta green leafy vegetable. yung Aha. kumanta ng yung kumanta ng Kumanta ng di ka pag-alabing muli. Yun yung Pag-alab. nakikita nyo yung cancer free. Cancer free siya. Colon cancer. Galing Ami Bito, hello, good morning. At si Ami. Ay, Yung nandito pala sa Pilipinas siya. Saka si Jocelyn Stena. Ayan. Jocelyn, nasa Amerika na po yan, si Ate Ami. Oo. Di ba nabanggit ni Pastor James si Ami Bito merong tumataas ata ang blood pressure ata?
Anak. Nabanggit Yung na tsaka ba? yung tuhod. Tuhod Masakit ba? ang mga tuhod. Rayuma yun. Ayun. Masayaw yun eh. Sayaw-sayaw. Rayuma. Mahilig sumayaw yun. Yan. Saka mga yung pasyal-pasyal. Yung pinag-usapan natin mga herbal yan. Opo. Nung nasa Taiwan ako, saka China, nasa bangketa lang yung mga lotus. Maraming klaseng lotus, Korean, Chinese, Japanese lotus, American lotus ang pinakamahal. Yung At saka may mga herbal silang mga dahon-dahon, mga kahoy-kahoy, pang gamot sa mga sakit-sakit. Alam mo naman sakit. yung meron kasing Chinese medical yung herbal eh. Mga license yung mga yun doon. Meron silang isang klase ng tea na para pampababa ng blood sugar, ng high blood pressure, para maging normal. Para sa kidney rin. Meron ba tayo? Meron pa. Oh, marami pa rin. Ganun ba? Ganda nun Meron. Di ba sa Bible naman binabanggit ko na talagang yung mga gamot nasa mga halaman lang. Di ba? Di-discover lang nila kung ano yung mga pwedeng i-cure ng mga dahon-dahon. Nasa Biblia yun, sinasabi ng mga herbal medicines. Ayan, pagka isisingit ko yung isang pang high blood pressure dito. Para padala sa iyo. Oy. Alam mo yun, kukurot ka lang ng nung konti, tapos ilalagay mo sa isang tasa. Na mainit na tubig. Yun na yun. Uy. Yun. Ganda yun. Everyday mo tutunggain yun magbabagong. Mami ko ganyan ang ginagawa niya. Binilang ko siya ng isang bilog na gano'n na mga tuyong dahon din. Naubos na niya. Kasi pinagbibiyak-biyak niya at pinamigay doon sa mga kaibigan na may mga sakit. Ayun. Okay. Siyo. Okay, teka, banggitin muna natin yung ating mga... Ay, sige na. Magano ka na? 30 seconds. Yung ating... Si Ate Estela, nandyan po. Nandiyan na. Opo. Si Maridet Gano, Morning. hello. Ayun, Maridet. Hallelujah. Kaya bumabalik na silang lahat. Yan. Medyo marami na. Tagalan lang. Ayan, hello, Maria Estela Hamurabo. Hello, Ate Estela. Yan. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Okay, ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A, and Balangas City, Bataan, Philippines! Yo! Nadali. Gusto ko yung alam mo yung malunggay. Ayan, nagkalat dito, Ma'am Shay. Yung kaibigan ko, ginawa niya, nung umuwi ako, nag-order siya ng malunggay. Pinatuyo namin. Tapos nung matuyo na, pinulbos. Tapos, inuwi ko dito. Ayun, tapos, ang gagawin niya doon, parang i-ano niya, parang magiging siya. Lalagay niya lang sa, ewan ko, tela or something, lalaga niya. Maganda. Malunggay. Ang mahal na malunggay dito, Pastor. Yun grabe. Ay, dito ang dami, Ma'am Shay, Paglabas mo pa lang dito sa gate namin, puro malunggay na to eh. Maganda yan. Kaya Tapos yung bunga, niluluto yung bunga. ko yung bunga niyan eh. Sarap sa dininding niyo. Nagdidinengdeng ako niyan, sarap. Mm. Lalagyan ko ng kamote, Wow. yung iba-ibang gulay, tapos isda o kaya naano ko ng baboy. Napakasarap. Kumakain ako nun eh. Di ba Dininding mahaba lang. na ganun yun. Mahaba, Tapos ako
bibiyakin mo sa gitna eh. Kasi pahaba siya na gano'n eh. Oo, ganun. Tapos sususutin mo. Ginaganon na. Kakayurin mo ng ngipin mo. Malabo yun eh. Oo. Malabo. Masarap yun. Ang mahal dito noon, nasa $7 a pound. Oo. Laki din ano. Oo. Talang dito, ang Mahal, dami. bihira yun. Pinupulot lang sa kapitbahay, ano? Hinihingi lang. Ay, ako, dito nga, yun, tanaw na tanaw ko, puro malunggay. Kaya sabi ko kay Iska, pagka mag-i-scramble ka ng itlog, Yeah, lagyan niya. lagyan mo ako ng malunggay, Scramble na malunggay? sardinas. Oo. Oo. Sardinas? Yung dahon. Sardinas, yung tinola, malunggay po yung Tinola sinasabi talaga. niya. Oh, yun. Oh, tsaka dahon ng sili. Yan. Sili. Lagyan mo Kasi ng masustansya. luya. Yan. Luya, Yes. nako. Pamatay ng... Kaso mainit ngayon eh, kaya ayaw ko yung gagawa ng mga sabaw-sabaw. Yeah. Pag mainit. Puro Mainit. kinakain namin dito yung medyo Walang sabaw. walang sabaw. Walang sabaw. Kahit ano na lang makain. Pero Oh, napansin alay, ko, nasa hindi na kami nakain ng baboy, ng karne. Ng pork. Bihira. Oo. Bihira lang. Puro isda, chicken. Chicken. Ja- Lilipad na kami Kanina sa chicken. tinira na ito, Jollibee. Nag-order ako ng Jollibee. di ba? Paminsan-minsan, ano, Ma'am Say. Minsan lang yan. Jollibee. Pero actually, ayaw ko naman ng Jollibee talaga. Merong isang tindahan dito na bilihan din ng mga chicken. Parehong lasa ng Jollibee. Ba, ng Jollibee. Pati yung gravy. Gravy. Mas mura pa sa Jollibee. Ganun ba? Yeah, pareho. Pareho. Yan, tawag dito yung churches. Yan, churches. Church, sabi nila church. Churches ang tawag ng iba. So, Churches. chicken. Pilipino rin po yun. Hindi. Hindi, dito. American. Yung skin niya, yung balat ng malutong kaysa sa kay Ganun ba? Jollibee. Oh. Galing nun Kaya- Isikat yun. Hindi, matagal na itong Kaya lang, ayaw ko talaga yung mga deep fry. Oo. Hindi maganda talaga ang deep fry. Yan. Kaya po. Very bad nga ang kinain ko kanina umaga. Bad na bad. Pagdating ko pa lang, naipost ko nga yun sa dumating yung kasamahan ko na may dalang donut. Donut naman. Oo, donut. Nako, kryptonite yun. Sabi ko, umiinom ako ng tsaa. Mhm. Match na match. Naku, okay, I'll be bad today, sabi ko doon sa mga kasamahan ko. Aha. Tapos meron pa akong cookies na may sa gitna. Yung Parang parang, Chips Ahoy. hindi. Yung cookies ko parang, ano tawag doon? Strawberry, parang may jam. Strawberry. Pero yung sa akin, yellow yun eh. Parang marmalade. Ganon. Yun ang kinain ko. Social. Marmalade. Marmalade. Yan. Marmalade. Talagang Sa Tagalog, anong tawag doon? Ano sa Tagalog yun? Balat ng Ewan ko. orange. Balat na orange. Marmalade. Yan. Sa gabi po, Ma'am Si, ako po pagkatapos talaga ng kainan, ayun, bago ako matulog, naghahati ako green tea. Yung, Dapat, ngayon, hindi ka makakatulog nun. Alam mo, the hindi best, naman po, ayos lang. Okay lang. mainit na tubig. Chamomile. Ayun po, Chamomile hot water. tea. Yan. Para makakatulog ka. Ayun pala, inom ako nun mamayang gabi. Ako yung umampis na ang tiyan ko, yung abs ko, bumabalik na rito. Dati nalaglag sa sobrang bigat eh. Nung kagagaling kalalabas mo sa ospital, parang papasi, parang nawala ng tiyan Kumakain na nga kahit paano to eh. Oo. Bumalik sa alindog Oo nga. Yung mga, kaya nga yung pagnanasa ng anong katabi ko Pag nasa ni Ma'am Si. Oo. Walang kanasa-nasa. Walang kanasa-nasa. Sabi niya, gahasabol pa raw ako eh. Gahasabol. Ikaw ay papagahasa ko. Matindi si Iska, Ma'am Si, Papsi. Pambihira, hindi makatingin doon nga sa kabaong ng kuya ko. Uy! Nung papauwi na, may phobia pala siya sa ganon. May ganun tao. May ganun tao. Nung bata pa siya, tapos naalala niya daw yung kinuwento nyo, Kuya Ramon, yung may kumakarikot sa likuran nyo nung nandun kayo sa probinsya. Oo. Yung sa likuran nyo, yung sinasabi nyo, diba? Tinutusok ako sa likod. Oo. Nangyari din daw po sa kanya yun, Ayun. kinuwento niya sa akin. Kaya parang tumatak daw sa isip niya hanggang sa paglaki niya. Abay, biro nyo, galing kami ng patay, ng burol, ng lamay. Alas 12, nakatulog na ako. Alas 3 ng madaling araw, nagising ako, kinakalibit ako, kala ko nga kuya ko eh, nagulat ako eh. Oo. Sabi sa akin, Sam, tabi ka muna sa akin, di ako makakatulog. Sa sahig ka, hindi ka mahirapan?
Hindi naman po, ma'am, okay lang po. Yung pagbangon ko talagang mahirap. Hahawakan niya ako tapos Oo. lalapit ako dito sa sala set namin. Itutukod ko yung braso ko. Para makatayo. Sabay twist. O, yun yung nangyayari. Kaya 4 na gabi, Magkatabi katabi ko kayo. siya. Oo. Gusto niya daw nakadantay ang hita ako sa kanya. Kaya Kumakalawit. yun. Ako, natatakot daw ko talaga siya. Sabi ko, labanan mo yan. May faith ka kay Lord eh. Tingin mo sa Diyos yan. Gawa lang ng diablo yan, kako. Ako Hindi noon daw talaga siya makatulog. Bata pa ako noon. Siguro mga 7 years old pa lang ako noon. Nung 7 typhoon years old. yuling. Typhoon yuling yan eh. Aha. Hinihigaan namin papag yun eh. Di ba yung papag may mga pinagdugtungan ng mga kahoy-kahoy Yes, sa mga ganun. allowance. May mga allowance. Banig yung ibabaw noon. Tapos parang talaga may sumusundot sa akin sa likod. Matulis ang pakiramdam ko eh. Matulis. Naramdaman din daw, ganun din daw yung nangyari. Parang kuko na mahaba na ginaganon ka sa... Baka pako yun. Hindi. Buti sana kung isang lugar eh. Lilipat sa ibang lugar sa likod ko. Tapos napapaganon. Siyempre magigising ka parang yung kakalmutin ka ng ano. Yun. After that wala na. Hindi na ko na. Ayun. Case ka gano'n. Kaya tuwing matutulog ako ngayon, 4-5 gabi na siguro. Sabi ko, nahirapan na ako tumayo. Ay, sige na ka. Hanggang siyam daw, hanggang 9 days. Sige ka, ako bahala ka. Okay, batiin muna natin si Pastor Ellen Gonzalez. Ay, Pastor Ellen! Kamusta na ang blood pressure? Okay na po siya. Yes. Si J. Tristan Alejandro and Kuya Jay. Eka. Eka. Si Dati Eka? Uy, ete Eka. Ba? Welcome back? Ano ba, Eka? Ano yung sasabihin mo? Ano ba yung pag magasalita mga Tagalog? Ay, Eka, Batangas. Eka, ika nito, ganun. Ika niyan. Parang sabi nito. Sabi niya nito. Tapos Eka, kapatid niya, si Eko. Eka, Eko. Ay, nako. Diya. Alright. Ayun. Tawagin na natin si Pastora Mary nga Jane. pala, oo. Medyo... Okay, hello, Eka. Hello, Eka. Tagal Si natin Ate din Maritet. na nakasama ito. Nagbakasyon saan ito eh? Switzerland. Saan? Saan ba? Canada? Switzerland. Canada ba? Akala ko Switzerland. Pastora Mary Jane, are you in or are you out? Wala, hindi pa sila. Hello po, Papsi. Diba? Ang kambo, sabi ni Eka. Ano ko sa'yo? Ayun na. Anyo nga sa'yo. Ayan na. Papareho kami nakasya. Morning po, Papsi, Mamsi. Audio. Ayun, meron na. Ayan. Pero siya, hindi ko siya madinig. Naririnig niyo po ako, Papsi? Yes. Ayan. Narinig mo din siya? Medyo narinig ko pag medyo malakas yung boses. Ayan, ilalagay na kita sa screen. Teka muna. Ilalagay ko muna yung sarili ko rito sa ano. Kasi para makasama na. Ayan. Hindi po ako makaano ng Zoom kasi may sira tong cellphone ko eh. Ganda ng... Yung binigay ko sa yung tablet, ano na nangyari? Hindi ko maano, Papsi. Hindi ma-open. Hala. Ma-open yan. Dalhin nyo sa ano? Dalhin nyo po sa Mari mga ba yun? pagawaan. Sa akin, ako lang ang nag-open. Hanggang ngayon, naka-open. Hindi siya nagko-close. Tapos nung ipaano ko na, siguro yung battery, may ano siguro yun, hindi na din ma-open. Kaya, praying pa na God will provide pa sa pambili ng cellphone. China-charge mo ba? China-charge mo ba? Oo, Papsi. Tapos hindi naman po mag-open na. Magkakano po Tapos ba magkakano po ba ang battery lang cellphone po siguro. dyan? So, sira po ang cellphone? Sira po ba ang cellphone nyo? Opo, minsan nga na hindi ko na ma-open. Kaya ilang beses na akong nag-ano ni Sis Rachel na hindi muna po ako mag-ano kasi nahihiya ako baka maputol-putol yung linya po. Sige
I-sponsoran ko na lang po ang cellphone nyo. Aba. Wow naman! Ipapabili tayo kay Sister Elaine. Praise the Lord! Ipapadala na lang sa Hallelujah! inyo. Aba. Salamat Sasabihin po, ko sa Ma'am inyo. si Papsi. Para may cellphone Glory to kayo. God. Yan. Salamat po. Para I-offer ko magamit kayo. i-offer Ano ko nangyari sana dito sa sa mukha ko? Samahan mo na rin ng Grace Mart Hoy! na bigas. So, i-offer ko sana yung cellphone ko dito, Pastora. Praise the Lord. Hallelujah. Yan, ilalagay mo sa likod mo. Si baterya ng kotse yun. Grabe nga naman sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Thank you, Ma'am si Opo, sasabihin ko na lang po sa inyo kung kailan. Praise the Lord. Wow. Opo. Praise God. Praise the Lord. Teka Yes. teka Hallelujah. muna, bago ka mag-excite dyan. Balita mo Oo. kami sa nangyari sa pag-travel mo sa, saan ba yan? Sa Canada? Canada. Oo. Balita ko Wala daw Sa nasa Canada Spring po. City. Ito nga naman ang sandali lang. Ano ba yan? Walang nasa screen. Sorry. Wala. Yan. Ayan na. Sorry. Na-excite ako kasi kay Pastora Mary Jane. Yeah. Tagal ko na hindi nakita kasi ito. Next din po ako, Opo. Papsi Mamsi, kasi ang tagal kong hindi na naman naka-speak dito Ayun. sa iRadio. Ayun, Thank 25 you, years God. na. Biro mo, 25 great years natin hindi siya privilege. nakasama. Biro, tagal. Ayan. Oh. Oo. Andyan din si Manilyn Agustin. Ayan. Hello. Ate Mane. Yeah. Yan. Anong balita sa iyo, Pastora Mary Jane? Doon sa Ang balita po, Papsi, is blessed na blessed at still kicking and alive. Wala pa rin. No? Tagal. Ganon po yung buhay ng isang missionary. Mahirap, pero walang mahirap pag ang Panginoon yung sandigan natin. Amen. Oo. At kasi sabi ko ano nang nangyari na kay Pastora Mary Jane. Yung pala may problema ka pala sa communication mo. Ayan. Opo. Ayan. Isang buwan na naman po akong nagkaroon ng ubo at saka sipon. Ayun. Nagpapadoktor po kayo. Pero opo, I am healed na ngayon. Oh, praise I God. thank the Lord always. Yeah. Praise God po. Si Kaambo nagdadalamhati kasi pumanaw. Oo nga po, condolence po, Pastor. Opo. Ayan. Opo, salamat po. Salamat daw, sabi niya. Hindi kayo nagkakarinigan kasi nasa Kaya nga po, Zoom kami, nasa Messenger ka naman. Messenger ka. Kaya nga po, pag makakaano na ako ng Zoom, sige. pag na. Ipapaset up natin kung sinong magpapadala sa inyo Mm-mm. para magkaroon kayo ng Zoom. Opo, Paset up Opo, natin Ma'am kay, Shi. Salamat sa kay Panginoon. Pastor Kiko. Kicks. Andyan ba si Elaine? Ayan. Elaine, Ate nagtitinda Elaine, pa. nandyan. Alam ko nagtitinda pa siya ng di ba, ng mga cellphone. Nagtitinda pa siya Meron. Siguro. Ayan. Yeah. Pastor Elaine, Ma'am Shi. Si Elaine Gonzalez. Ate Elaine. Oh. Hello kay sino Kaya, pang kaya pala hindi ko kayo nakikita kasi nasa Zoom pala kayo. nasa Zoom, Hindi. Doon lang kami nagbo-broadcast pero nasa Facebook pa rin. Facebook. Mapapanood pa rin sa Facebook. Ayan. Opo. Kailangan siguro mabigyan ng seminar to si Pastora Mary Jane sa Yeah. Kapag paggamit Sige, Papsi, mag-seminar ako sa iyo. ng technology. Oo. Turuan ka ni Pastor Sammy. Ayan, no? Mag-usap. Oo. Ako, natuto na lang din dito Kuya Ramon. Oo, pati PowerPoint. Marunong ng Ayan, ng Elaine. Kaya Ayan, andyan si Elaine. Meron pa daw siyang mga Ng cellphone. PowerPoint. Ayan. May mga cellphone pa si Elaine. Ayan. Wag yung mga Ay, Wow, praise Ay, di, God. wala pa pala. Ayan, tatawagan kita mamaya. order siya. Yung Oo. medyo mabilis-bilis naman ng wag yung mga spirikitik na cellphone. Kasi mayroong mga cellphone na Spider-Man daw ang tawag nila doon. Yung gano'n. Kinalikot lang yung loob tapos pinakinis lang. Yun na yun. Yung mga Yung gano'n. Mga modus. modus ba tawag? Hindi Spirit din po ako aware sa Mga mga pitik-pitik lang mga yan. brand Di ng basta cellphone. kung Kung ano ano lang. na lang yung cellphone ko, yun na lang din yung pinagtsatsagaan ko, Papsi, Mamsi.
Pero sayang ang tablet mo, binili ko sa Amazon yun. Bago Kaya yun. nga po, Kaya nga. Maayos sorry yan. po. And then, ganito Ayos gawin yan. nyo. Ipadala nyo, padalahan na gano'n. Pag Aha. ano, ibibigyan ko kayo ng instruction kung paano gagawin nyo dyan para maayos yan. Yan. Opo, Ma'am C. Kasi sayang naman eh. Ayan. Okay po. Kaya nga po, eh. Sige. Umpisa na Sige. natin tong topic mo. Maganda-ganda Yes. ito. Yung Opo, Ma'am C. from Philippians 4, from 6 to 7. Verse 6 to 7. Verse 6 to 7. Yeah. Be a warrior child of a man, not a Yeah. warrior. Or Ayan. warrior. Ayan, maganda itong Di ba? Ganon talaga tayo. Warrior tayo eh. Anak tayo ng Panginoon. Eh. Philippians 4. Ayan. Oo. Yun, Kinakailangan. ganda, oh. Huwag tayo magwo-worry. Ganda ng ano ni Worrying is is a sin. Sin. Isa sin. Ayan. Kasalanan din yan po. Biro mo, no? Nag-aalala ka, nagkakasala ka na pala, no? Oo. Kaya mahirap Opo, yung actually. ganun. Okay, sige po, Pastora. Go ahead na po. Baka malakas na naman ako masyado. Naka-volume na naman siguro ako. Yes lang, clear na clear nga eh. Mas maganda yung, yung audio mo, mas ma-clear. Okay. Sige po, Papsi, Ma'am Shi, and Pastor Sammy. Mag-start na po tayo? Yes po. Sige po. So, bago po ang lahat, bumabati po ako batiin po natin si Lord. Good morning, Lord, at sa lahat ng tagapakinig, lalo na sa family ng iRadio. Magandang umaga po at magandang gabi po sa inyo dyan, Papsi. At nagpapasalamat ako kay Sis Rachel na laging nagbibigay ng po sa akin para share ng Word of God dito sa iRadio. It is a great privilege for me and sa Panginoon po. So, we will pray po. Sige po. Father God in heaven, we bless your name, we glorify your name, we magnify your name, O God. Lord, nandito po kami nagkakaisa na mag-fellowship dito sa iRadio program, Lord God, USA. Nagpray ako, Panginoon, ng pakalinisan mo, Panginoon, yung isip at puso namin para tumimo yung salita mo sa mga buhay namin, Panginoon. At Lord, thank you sa lahat ng mga biyaya na binubuhos mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, lalo na sa buhay, O Lord God, na binayaran mo sa iyong kamatayan sa cross, sa kalakasan, kalusugan, Panginoon, at blessing na nag-uumapaw, Panginoon, na galing sa iyo, O Diyos. Sa umagang ito, samahan mo kami, Panginoon, hanggang sa mag-umpisa kami, hanggang sa matapos kami. Yung banal mong Espiritu ang manguna sa lahat, Panginoon. At itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw, Panginoon, ang may tataas magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen. Amen. So, good morning po. We will start na. Sasabihin natin sa bawat isa na fasten our seat belt. Huwag tayong galaw ng galaw para makafocus tayo na makinig sa salita ng Panginoon. So, ang title po natin na ibibigay ng Panginoon, Be a Warrior, Child of God, Not a Warrior. So, ang isang anak ng Diyos ay magiging palaban, no? Palaban sa mga hamon ng buhay at hindi tayo yung mababalisa. Di tayo mangangamba anuman ang mangyayari sa ating mga buhay. So nakikita natin sa buong mundo ngayon, magulo. Kung mag-focus tayo sa ng mundo ngayon, mawawalan tayo ng kapayapaan. Pero kung dito tayo sa Panginoon, mag-focus, ang kapayapaan niya, ang ating kalakasan, magpakailanman. Amen po? So ang text po natin sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, it says here, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let requests be made known to God. Verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Salamat, Lord, sa salita mo. Pinanalanginan mo na ito, Panginoon. So, anong sinasabi ng Panginoon sa atin? Huwag po tayong mabalisa, sabi ng Panginoon. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving. So, lalabanan natin lahat ng mga worries natin sa
sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pasasalamat lang natin sa Panginoon. At yung kapayapaan ng Diyos ay sumasa atin, manatili sa ating puso, sa ating isipan, at ang ating Panginoong Hesukristo ang ating katatagan sa ating mga buhay. So, paano daw tayo magiging warrior of child of God? How to become a warrior child of God? Paano daw tayo magiging warrior child of God? Una, be prayerful. Kailangan manalangin tayo kasi ang unang nanalangin sa atin ay ang ating Panginoong Hesukristo. 'Di ba? Sa panahon na siya ay nagkakaroon ng mga kabalisahan din kasi tao rin naman siya pero puspos siya ng banal na espiritu ng Diyos. Meron din siyang nararamdaman na mabalisa siya. Pero ang ginagawa niya, nananalangin lang sa kanyang ama. No, sinusurrender niya lahat ang yung pangamba niya sa kanyang ama. And ikalawa, be thankful to God. Magpasalamat lang tayo lagi sa Panginoon. Masama man o mabuti, be thankful to God always. Kung may sakit ka, may malubha kang karamdaman, be thankful to God. Be prayerful to God. And kung gagawin natin po yan, so yung marireceive natin, peaceful tayo. Walang pangamba, walang takot, mapayapa lang tayo. Kasi yung kapayapaan ng Diyos ang sumasa atin. Amen po? So, number 2, para magiging warrior child of God ka talaga, full trust of God. Full trust in God. Kailangan buo yung pagtitiwala natin sa Panginoon, hindi po kalahati. Yung kalahati, nangangamba ka, natatakot ka. Yung kalahati, nandun yung full trust mo sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon sa atin ngayon, para hindi tayo warrior, kundi warrior of child God tayo, full trust in God. Ibigay natin yung buong pagtitiwala natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga niya sa Proverbs, no? Sa Proverbs 3:5-6, favorite ko itong word ng Panginoon. Trust in the Lord with all your heart, sa buong puso natin, and lean not with your own understanding. Acknowledge thy ways unto the Lord, and He will direct your paths. Di po ba? So trust natin, i-trust lang natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang tao minsan, pag nakakaranas na ng problema sa buhay, mawawala yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kaya magwo-worry na tayo, mababalisa na tayo, nangangamba na tayo, natatakot na tayo, maging negative na yung pumapasok sa isip natin. Pero pag prayerful ka, thankful ka sa Panginoon, mapayapa ka sa lahat ng bagay, at ang buong pagtitiwala mo sa Panginoon ay ibibigay mo sa Kanya. Kaya walang takot na papasok sa mga puso natin. Walang worries. Amen po ba? So sabi pa niya sa Psalms 56 verse 3, it says here, when I am afraid, I put my trust in you. O, di ba? Pag natatakot tayo, iput natin yung trust natin sa Panginoon. Sa nangyayari sa mundo ngayon, nakakatakot. Lalo na dito po sa Pilipinas, nagtatrabaho ng tapat ang mga tao pero dahil lang sa kasamahan ng tao, mawawala lang bigla ang buhay ng tao. Ngayon, ganyan ang nangyayari dito sa Pilipinas po ngayon. So, maririnig ninyo, ang mga tao, hindi na sila lumalabas paggabi, hindi na sila nagtatrust ng kung sino-sino ngayon. So, wala tayong ibang pagtitiwalaan sa buhay, kundi ang Panginoon lamang. So, sabi ni King David, no? Sa Panginoon, when I am afraid, I put my trust in you. So, yun yung gustong ipagawa ni Lord sa atin bilang mga warrior child of God, no? Na hindi tayo magiging warrior. Kung may takot ka, ibigay mo yung buong puso na pananalig sa Panginoon. Amen po ba? At sabi niya din sa Jeremiah 17 verse 7, it says here in Jeremiah, blessed is the man who trusts in the Lord. So, pinagpapala ng Diyos
ang mga tao na nagtitiwala sa Panginoon, whose trust is the Lord. Amen? So, iano lang natin yung buong pagtitiwala natin sa Panginoon. So, anong gagawin natin pag binigay mo yung pagtitiwala mo sa Panginoon? Focus on trusting God on a specific situation. No? Specific, hindi yung magulo na hindi mo alam kung ano yung itatrust mo sa Panginoon. Kailangan give your full trust in God by trusting Him in a specific situation. Ano ba yung mga specific situation na natatakot ka, nagwo-worry ka, nangangamba ka? Una, financial worries. Di po ba? Hindi ka naman makupunta sa pupuntahan mo, hindi ka makapunta sa trabaho mo, hindi ka makakasakay sa sasakyan mo kung walang gasolina. So, financial worries. So, kung i-trust mo sa Panginoon yan, that's God said that I will never leave you nor forsake you if ibigay mo yung lubos na pagtitiwala mo sa Panginoon sa financial needs mo. And difficult life, di ba? Umaano na tayo sa last days na tayo humihirap na ang buhay, nawawalan na tayo ng, lalo na ngayon, gulo ang Pilipinas, naaanuhan ang ekonomiya ng Pilipinas dahil nabibisi ang mga leaders natin sa walang kabuluhang bagay, impeachment, no? Diba, pag impeachment, magbabayad ka ng mahal para lang iano mo yung mga tao, i-gather ang mga tao. Kung mag-ayos na lang sana ang ating mga leaders at magtulungan na, magpatawaran na lang sila, di makafocus na ayusin ang bansa nating Pilipinas. At ang mga tao din kapilipinuhan, kasi peaceful ang bansa natin, peaceful din sana ang tao, pero ngayon, away-away, mag-away-away din mga tao, nagpatayan na, lalo na ang mga kabataan ngayon, grabe, hindi na sila natakot. So, difficult life. So, ano na tayo in the last days, nasa last days na po tayo. So, fear, ano yung kinatatakutan mo ngayon sa buhay mo? So, specific mong i-ano sa Panginoon. Yung, Lord, natatakot ako sa bagay na itutulungan mo ako. So, iyon lang natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon, kapatid. No? Amen? So, focus on trusting God on a specific situation, yung financial worries mo, difficult life. Minsan, nawawalan tayo ng mga pagkain, no? Wala na tayong ibibili ng pagkain. Pero pag magtitiwala ka sa Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi niya sa 1 Timothy chapter 1 verse 7, chapter 1 verse 7, sabi niya po dito, and to grant relief to you who are afflicted as well as to us when the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angels. So, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Maraming anghel ipapadala ng Panginoon, lalo na yung Holy Spirit of God. If you offer everything to the Holy Spirit, and the Holy Spirit work on it. Amen po ba? So, sa buhay po natin, ang gagawin lang natin, give our full trust to God. Amen po. Number 3, holding on the promises of God through His words. So, saan ka ba lulakas? Sa salita ng mga tao, sa mga promise ng tao, or sa promises ng Panginoon through His words? Nasa Bible po lahat ang mga promises na kailangan nating panghawakan sa buhay, pero para hindi tayo matakot, para hindi tayo mag-worry, hindi tayo mangamba, hindi tayo mabalisa, dahil ang salita ng Diyos, yan po yung nagbibigay ng buhay po sa ating lahat. Amen po ba? Sabi niya sa Hebrews chapter 13 verse 5, no? Sabi niya, huwag kang matakot, no? Huwag mong mahalin ang pera. Pero kailangan natin ang pera. Wag lang yung pera yung mas pinagkakaabalahan mong isipin, kundi sa Lord mo muna Lord, wala kaming pambili ng bigas, wala akong pamasahe pupunta sa trabaho ko, pag tuition ng mga anak ko, pambayad ng billings namin, tubig, ilaw, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon. So sabi niya sa wag mong mahalin ang pera, makontento ka kung anong meron ka, kasi akong mismong Diyos mo ang nagsabi na hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Amen po? So, wag tayong matakot, wag tayong
mabalisa. Just trust God and holding the promises of God through His words. Kasi dun sa salita ng Panginoon, God never should lie. Pero ang tao nagsisinungaling. Pero ang Diyos hindi nagsisinungaling. Kung anong sinabi niya sa salita niya, tutuparin niya, kapatid. Amen po ba? Kaya huwag kang mabalisa, huwag kang matakot, no? Ibigay mo yung full trust in God. So sabi pa niya sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20. It says here, sabi niya, for all the promises of God find their yes in Him, no? So lahat ng promises ng Panginoon, yes lahat, walang no. Pero minsan, meron lang yung delay kasi tinuturuan din tayo ng Panginoon na mag-patient to wait. Amen po ba? Kasi minsan gusto natin nandyan na. Lahat ng hinihiling natin sa Panginoon, all is yes. Pero meron lang yung delay minsan kasi tinetesting ka ng Panginoon, yung patience mo na maghintay, kung makapaghintay ka ba, or pangungunahan mo ang Panginoon. So sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sa verse 20, for all the promises of God find their yes in Him. That is why it is through Him that we utter our amen to God for His glory. Ano? So, yung pag-agree kasi natin ng amen, nag-agree tayo na yung hinihiling na natin, supplications and natin sa Panginoon ay matatanggap po natin. Amen po ba? So, holding on the promises of God through His words. Hindi ka mag-hold sa promises ng tao. Kasi ang tao, sinungaling. Pero yung God na nagsabi sa iyo na hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan, gagawin ng Panginoon yan. Ang gagawin lang natin, panghawakan natin. Kung ano memory verse mo, panghawakan mo yan. Kahit isang scriptures lang sa Biblia, kung talagang yan yung ibinigay ni Lord sa iyo na panghahawakan mo, gagawin at gagawin ng Panginoon yan. Ibibigay ng Panginoon yan, kapatid. Amen po ba? So yun po yung message ng Panginoon sa atin. Sabi niya, be a warrior, child of God, not a warrior. So, paano ka daw magiging warrior, child of God? Be prayerful, be thankful, and be peaceful. Number 2, full trust in God. Focus on trusting God on a specific situation, financial worries, difficulties, and famine. No? Minsan, nawawalan na tayong pagkain, natatakot na tayo. Pero sabi ng Panginoon, trust in God. Amen? Number 3, holding on the promises of God. Panghawakan lang natin yung promises ni Lord sa kanyang banal na salita. Amen po ba? Sabi niya sa John 15:7, di po ba? Sabi niya, abide in me, and I abide in you. Abide in my words. Sabi niya. So, anong sabi niya? Ask whatever you wish, and it will be done for you. So, may pinapagawa si Lord sa atin sa holding promises niya sa kanyang salita. Ang una nating gawin, if you abide in me, sabi niya, so wag tayong lalayo sa Panginoon. Lagi tayong manatili sa Kanya. And my words abide in you. So, yung salita ng Diyos kailangan nasa puso natin. Isinasagawa natin. And merong promise si Lord. Ask whatever you wish. So, ano yung mga wishes mo sa buhay mo, hingiin mo lang daw po sa Kanya, and it will be done for you. So, nag-wish ako Lord, nawawala itong ng cellphone ko. Paano ko makapag-share ng word of God kung masira ito? So, yung wish ko, matagal ko nang hiniling, ibinigay na ng Lord. Ang ginamit niya si Mamshi. Wow! Thank you, God. So ang ginawa ko lang ay holding the promises of God through His words. So, ibinigay ni Lord in His perfect. So, the perfect time of God is the best for everything. Amen po ba? So, yun po yun. Kaya, at sabi pa niya sa Joshua 1:9, diba? So, sino bang nakakaano ng Joshua 1:9? Favorite ko din tong word na ito, Joshua 1:9. Pinanghahawakan ko din ito sa buhay ko. Pero bago tayo punta sa Joshua 1:9, sa 8 muna tayo. Sabi niya sa Joshua 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth.
Di po ba? So yung mga salita ng Panginoon hindi mawawala sa ating mga bibig. Speak the word, declares the word of God in our lives. Amen po ba? But you shall meditate on it day and night. So, i-meditate natin yung salita ng Panginoon, kainin natin, nguyain natin, lasahan natin yung sarap ng salita ng Panginoon sa araw at gabi. So that you may be careful to do according to that is written in it. So, be careful na mai-apply natin sa sarili natin, gawin natin sa buhay natin, sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa ano pang mga bagay na gagawin natin. For then you will make your way prosperous. Oh, pag hinawakan mo yung promises ng Lord, your ways mo maging prosperous. Lahat ay victorious. Lahat i-prosper ng Panginoon. And then you will have good success. Amen po? Not only you, may good success. Your children's, yung mga anak mo, yung Joshua generations sa ating mga pamilya, pag lagi nating meditate ang Word of God day and night. And punta na tayo sa 9, verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. Sabi ng Panginoon, for the Lord your God is with you wherever you go. Amen? So ano bang kinatatakutan mo kung hinuhold mo yung promises ni Lord sa ating mga buhay? Amen po ba? So, Word of God is powerful. Hindi sinungaling ang Diyos. Kung ano yung sinabi niya sa kanyang salita, gagawin niya, kapatid. Amen po ba? So, yun ang message ng Panginoon. We will go to the conclusion. Ang conclusion natin ngayon, sabi niya sa Matthew 11, verse 28. Oh, di ba? Para hindi ka mag-worry, basahin natin ang Word of God sa Matthew 11. Matthew 11 verse 28, it says here, kapatid, sabi niya, come to me. Anong sinabi ng Panginoon? Niyayaya tayo. Dali na, punta kayo sa akin, lapit kayo sa akin. All who labor are heavily laden. Kayong mga may kabalisahan, may mga problema sa buhay, kabigatan, and I will give you rest. So, walang ibang magbibigay ng kapahingahan po sa atin sa mga worries natin, kundi ang Panginoon. Kung nag-worry ka, natatakot ka, nawawalan ka, come closer to God. Draw nigh to God, and God will draw nigh unto us. Amen po ba? Kaya kung meron tayong problema, huwag tayong lalayo sa Panginoon. Connect to God. No? Mag-connect tayo sa Kanya by prayer, be thankful, grateful, no? Huge grateful, para yung kabalisahan mo mapalitan ng kapayapaan ng Panginoon. So sabi pa niya sa John 14:27. Anong sabi ng Panginoon sa John 14:27? Sabi niya sa John 14:27, kapatid, it says here, peace I live with you. Di ba? So yung worry mo mapalitan na ng peace ng Panginoon. Yung kapayapaan ng Diyos ang i-kept mo sa heart mo. Kasi yun yung promise ni Lord ni Jesus bago siya pumunta na sa kaharian ng Ama. Peace I live with you, my peace I give to you, no? Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Di ba? So yung kapayapaan ng Diyos ang hingiin natin sa Kanya sa mga worries natin. Para instead mag-worry tayo, peaceful tayo. Sabi niya sa Exodus 14:14, no? Sabi niya, I will fight for you and you shall hold your peace. So lahat ng mga problema mo, si Lord ang magfa-fight dyan. Kasi kung ikaw, manghihina ka lang, mawawalan ka ng pag-asa. Pero if you surrender all to God, all to the Holy Spirit of God, the Holy Spirit of God will work on it. Amen po ba? So, yun po yung ng Panginoon. Message ng Lord. Peace I live with you. My peace I give to you.
not as the world gives. Do I give to you? Hindi yung kapayapaan ng sanlibutan. Walang kapayapaan dito sa mundo. Puro magulo. Pero yung kapayapaan ng Diyos na binigay niya sa atin, yun po yung itanim natin sa isip at puso natin para hindi tayo mag-worries, kapatid. Amen po? So, panghawakan natin ito. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them afraid. So, kung yung kapayapaan ng Diyos ang binigay sa atin, hindi yung kapayapaan ng mundo. Walang ng kapayapaan ng mundo. Temporary lang yan. Meron minsan, pero most of the time, worries po ang ibinibigay ng sanlibutan ngayon. Pero pag panghawakan natin itong sabi ni Lord sa kanyang salita na yung kapayapaan niyang ibinigay sa atin at hindi kapayapaan ng mundo, hindi po makakaranas ng troubled ang hatong hearts, no? Mapayapa yan. At saka, sabi niya, neither let them be afraid. So, hindi po tayo matatakot, no? Kasi si Lord yung nagbigay ng courage sa atin sa Joshua 1, chapter 1, verse 8 to 9. Amen po ba? So, be at peace. So, kailangan yung kapayapaan ng Diyos yung magiging baluti mo para hindi ka papasukan ng worries sa buhay. Kasi anak ka ng Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos, hindi pababayaan ng Panginoon. No, I will never leave you nor forsake you, sabi ni Lord sa Hebrews 13:5. So, anong gagawin natin? Be at peace, rest in the presence of God. So, yung presensya ng Diyos, hingin mo, ang presensya mo, may daugan, ang Bisaya yun, may katagumpayan. Kung ang presensya ng Diyos ang laging nananatili sa ating buhay. Kung presensya ng Diyos ang nasa atin, hindi tayo mag-worry. Panghahawakan natin that we are a child of God. Amen? So, last verse natin sa Salmo. Psalms 46 verse 10. So sabi ni Lord sa Psalms 46 verse 10, kapatid, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Meron tayong pinagdadaanan. Ang anak ng Diyos, mabibigat yung pagdadaanan natin. Pero, kasi partakers tayo ng pinagdaanan ni Jesus Christ. Pero, dahil sa cross, lahat magaan na lang. Kaya nga sabi niya, come unto me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. So yung pasanin natin, magaan na lang. Basta lalapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So sabi niya sa Psalms 46 verse 10, sabi niya, be still and know that I am God. So anong gagawin natin? Be still. Manatili tayong at peace, no? Kasi sinasabi ng Panginoon, I am your God. Ako yung God mo na nagligtas sa iyo. Amen? I will be exalted among the nations. No? Our God exalted among the nations. Siya yung Diyos ng buong sanlibutan. I will be exalted in the earth. So si God ang mag-exalt dito sa mundo. Walang trabaho ng diablo na mananaig sa mundong ito at dito sa ating mga buhay. Amen? So sabi pa niya, the Lord of hosts is with us, sa verse 11. So ang Panginoon ay sumasa atin. The God of Jacob, Abraham and Isaac is our fortress all the time. Amen po ba? So be still and know that I am your God. Sabi ng Panginoon. So application, ang totoong tao na child of God, not a warrior, kailangan yung kapayapaan ng Diyos ang sumasa atin. At yung presensya niya ang ating kalakasan. Ano yung presensya niya? Pag ang presensya ng Diyos ay nandyan, hindi mo ma-receive yung presensya ng Diyos kung hindi ka magbasa ng Bible. Read your Bible every day. Kasi yan po yung magbibigay ng
kalakasan sa atin, pag-asa natin, yung presensya niya, marireceive natin, yung kapayapaan niya, nandyan sa atin, marireceive natin yung pagmamahal niya, yung presensya niya, yung blessing niya sa buhay natin. So, anong gagawin natin? Itong narinig natin ngayon, all we need to do is apply the word of God. Amen po? So, yun po yung message ng Panginoon. Nawa, panalangin ng Panginoon, bless tayo. God bless us all. Shalom, and to God be all the glory. Amen. Oo. Kinakailangan warrior tayo, hindi warrior. Ayan. Kasi mahirap yung Opo, Papi. nag-worry tayo. Pero kinakailangan natin pagka warrior tayo ay we have to wear the armor of God. Kailangan meron Yes po. equip tayo nung breastplate, yung Yes. sword, yung ating Matt, Shield of faith. shield of faith. Kailangan kompleto kasi kung na wala tayong armor of God, madali tayong talunin ng kalaban. Talunin. Opo. Nabanggit nyo kanina yung tungkol sa financial problem, Yan ang karamihan ngayon ng Opo, Papsi, grabe. Kaya ang mga tao, mang-hold up na lang, mang-ano na lang ng kapwa nila. yan, katulad ng itong tumataas ang bilihin natin, yung kuryente, yung mga gasolina, bilihin, lahat tumataas. Opo. Hindi lang nangyayari ito sa Pilipinas, kundi buong mundo yan. Yan. At saka siyempre, health issues. Kapag tayo merong mga karamdaman, yan, nagkakaroon tayo ng worry. Worries. Kung nabalitaan ninyo, Pastora, 2 weeks akong na-hospital. Opo, Papsi, pinagpipray ko po kayo. Ay, salamat po. Pero ang lagi kong dun, sabi ko, Lord, kung time ko na, sige, let it go. Kasi, yun ang ating paniniwala dahil hindi naman tayo rin sa mundo eh. Tayo ay temporary lang naman tayo dito. Yan. Yes po, Papsi. Ayan. Isa pang mga problema natin, yung mga relasyon sa pamilya, problema sa pamilya, Pagka gano'n na nangyari, nag-worry ka na, nasisira na lahat yung diskarte mo sa buhay. Tama yung do not worry. Sabi nga sa Matthew, kasi kahit yung isang hibla ng buhok mo alam ng Diyos 'yun. Kaya at saka sabi niya, maraming pangako ang Panginoon na yung mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Hindi. Amen. Tayo pa kayang kanyang mga anak na kanyang nilalang, hindi ba? Yes. Amen. Amen. Kaya yun ang mapapanindigan natin, pangahawakan natin. Joshua 1:9, my favorite verse yan. Iyon, Nabanggit nyo kanina yan. So, do not be scared. Do not worry. Do not be scared. Do not be terrified. For I am your Lord God, will always be with you wherever you go. Yan ay pinahawakan ko yan na since nung nagkaroon ng ano ba ito yung epidemya sa pandemic. Hindi pandemic, kundi yung SARS nung araw. Nung SARS, di ba? Tagal na. Yung kasi yung SARS, nakakatakot yun. Yung SARS, di ba? Yan yung yung SARS? Nung panahon kasi noon, nawalan ako ng trabaho dahil sa SARS. Mas maano pa yun kaysa sa pandemic, no? Oo, mas malupit yun. Pero na-control ng China agad yun kasi sa kanila nang galing. Opo. But anyway, yung Joshua 1:9, di naman ako nagbabasa ng Biblia nung araw. Until lumabas yung screensaver ko, Joshua 1:9. And Amen. pinahawakan ko yung salita na yun, ng Diyos na yun na until now, yan ang ginagamit ko parati na Praise God. sa tuwing nagwo-worry kasi wag daw magwo-worry. Do not worry, sabi niya. Yung pala, kasalanan pala nagwo-worry. Kaya, Opo. wag tayo mag-worry. Bigay natin kay Lord. Sabi niya, wag ka mag-worry. Di bigay mo sa kanya yung problema. Hayaan mo siyang mag-resolve. Yes, opo. Amen. Kaambo. Ito yung kailangan talaga nating marinig na anak tayo ng Diyos. Napakaganda po Hindi ng topic tayo ni Pastora anak Mary ng Jane Saboy Omri.
takot. Salamat po sa Lord sa buhay niyo po. Hindi tayo anak Actually, ng yun nga po, kapag warrior, Kristiyano na hindi tayo, anak tayo ng maging warrior tayo, hindi Diyos tayo na dapat makapangyarihan warrior. sa lahat. Although dumarating po yun, Papsi, Mamsi, Pastora Mary Jane, nag-aalala tayo, pero hindi tayo patatalo, hindi tayo papailalim sa mga pangamba at Amen. alalahanin. Yes po, Pastor Sammy. Yes po. Okay. Kaya nga po ako, natutunan ko po yan. Magbuhat po nung na-stroke din po ako. Karoon ako ng karamdaman. Sabi ko, wala na akong kaya ng mag-work. Pero inayos ako ng Lord eh. Unti-unti talagang binigyan niya yung mga needs ko, yung mga anak ko nakatapos. Nagkaroon kami ng sariling bahay. Hindi na yung katulad noon na 15 years kaming nangungupahan, bayad na kami sa isang buwan, kinabukasan may utang na naman. Ano ba yan? Akala ko hindi ako makakaahon doon, pero purihin ng Diyos, yun po. Lahat to ng alalahanin ko. No? Tapos yun nga, yung mga biglang dumarating unexpected blessings, yun ang maganda eh. Humihingi ka sa Diyos pag hindi niya binigay. Kasi doon mo mararamdaman na yung Diyos natin ay buhay. Amen. Opo. Okay, may tanong po dito, Pastora. Yan, tanong. Yes po, Ma'am King. Sabi ni Sister Maria Stella Hamurabo, bakit nga po ba worrying aside from other negative feelings, katulad ng loneliness, isa yan sa mga paborito ni Satan na tools against believers. Bakit nga daw po? Bakit ganun? Yun yung isa yun sa pag-worry. Yan po yung panglilin lang ng kaaway po sa atin na hindi po tayo makalapit sa Panginoon. Yung lowliness, yung yung may emotional ka. Kasi yun yung gusto ng demonyo na gawin sa buhay natin para hindi tayo makalapit sa ating Panginoon. Kaya sa buhay po natin, ang gawin po natin para hindi tayo makaranas ng ganyan na makakaranas po tayo. Lahat po tayo ay makakaranas ng loneliness, emotional po tayo, sadness. Pero kung i-ano mo yan, i-reverse mo into positive, instead na gawin mo yon, you need to pray. Prayer lang po talaga yung mabisang panglaban natin sa mga pumapasok na feelings, yung mga feelings natin. Kasi yun yung talagang aanuhin niya eh, yung emotion natin, yung ibabagsak niya yung joy natin para hindi tayo talaga sa Panginoon. Yun po yung paglinlang niya po sa atin. Kaya po sa buhay natin, para maging strong po tayo, makaano tayo sa worries natin, pray lang po. Pray without ceasing, di po ba? Sabi niya sa 1 Thessalonians 5, 6 to 7 to 8, mag-ano ka doon. So, pray without ceasing, be thankful to God, sabi niya. So, yun lang gagawin po natin para ma-reverse into good lahat ng mga negative, loneliness, sadness, emotional, na maanuhan natin sa heart, sa natin, mind and hearts natin, para ma-turn into good, turn into positive po. Amen. Yeah. Pero tataka naman na minsan ang Kristiyano, hindi pa rin nakapagtataka, kundi bakit may mga Kristiyano pa rin na nagwo-worry pa rin. Yan ang pinag-uusapan natin po the past week na minsan yung kawo-worry natin, gumagawa na tayo ng sarili nating diskarte. Eh, hindi ba yung plano ng Panginoon mas perfect yun kaysa sa plano ng tao? Yes po, Papshi. Mararanasan po kasi natin yan kasi po, ano ba yung sabi ng Panginoon na the spirit is strong but the flesh is weak. Yes. So yung katawan natin mahina. Kaya nga po, para mapalakas yan, hindi tayo makaramdam ng takot, hindi tayo makaramdam ng worries. So what we need to do is pray more and more. Magbasa tayo ng Word of God. I-hold natin yung promises po ng Panginoon. Darating po yan kasi nasa Bible, the flesh is weak, but the Spirit of the Lord is strong. Opo, di po ba? Nung kasama na niya, mag-pray si Jesus doon sa, kasi
dadakpin na siya. Anong ginawa ng mga apostoles? Natutulog. Hindi man lang kayo makapag-pray ng kahit isang oras lang, sabi ni Lord. Babalik-balik siya 3 beses. Inaanuhan si Peter, si John. Hindi ko alam kung sino pa yung isang kasama. Natutulog lang. Eh, ang Panginoong Hesukristo nan praise sa Ama. Bumabagal yung kanyang wifi. Internet. Yung telepono niya. Makaya niya yung bigat. Inanuhan lang tayo ng hininga ng Panginoon kaya nabuhay yung katawang lupa natin. Kaya kung hindi po talaga tayo aware, hindi po tayo talaga watchful, no? Sa prayer, pasasalamat, sa pagbasa ng salita ng Diyos, manghihina po talaga tayo. Totoo yun. Kahit Kristiyano ka. Kasi minsan, may gagawin siya na, saka na lang yan. Gawin mo muna ito kasi kailangan mo to eh. Gagan na kaaway. Tama po ba ako? Amen. Oo, totoo po yan. And, ang problema kasi yung tiwala natin sa Panginoon, yung faith natin. Yun ang, yes po. Kaya nga po sabi niya, full trust in God. Yan. Kaya yun ang tumatalo sa atin na minsan tayo ring mga mga leaders din naapektuhan tayo ng mga bagay na nag-aalala din Opo, tayo. Papsi. Diba? So bilang isang kasing normal na tao, minsan yan ang dinadanas din natin. Kaya lang kapag naaalala natin na mali, na nagre-recover agad tayo na humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Yun po yung pagkaiba ng nakakakilala sa ating Panginoong Jesus, na kahit darating tayo dyan, babagsak na tayo. Pero maalala natin na, no, I have God who saved me. O, di ba pa? Merong Diyos na nagligtas sa akin. So, tataas na naman yung mag-arise ka na naman. Di ba? Like David, ano yung nangyari? Yung anak niya namatay, naglugmok siya doon sa niya. Pero siya pa rin yung nag-ano sa sarili niya. Bakit ako nito? So, he arise, bumangon siya, nagpagwapo ulit siya, di po ba? Nag-ayos. Nag-ayos sa sarili. May kasi ganyan mga tao pagka nawo-worry yung nagkakaroon ng anxiety, depression, ganyan ang nangyayari. Depression. Kaya, yun, talo. Yun ang nagiging reaction ng isang tao na merong matinding problema. Opo. Whereas kung... Yun po, yun. Kasi may mga kasi na tao na may sinasabi sila na, yan bang yung Diyos mo mapapakain ka ba niyan yan sa yes, ginagawa totoo mo? po yan. May nagsabi po sa akin diyan. May nagsabi sa akin diyan, sige, kaya never akong humingi kahit kanino. Kasi sasabihin, asan ang Diyos mo? Sasabihin sa atin eh. Yan, i-condemn ka. Doon lang ako humingi. Lahat ng pangangailangan ko, doon ako humingi. Sabi niya, ask anything in my name, and it shall be given unto you. Amen. Oo. Yeah. May mga katanungan pa na? Wala na. Kambo. Yes po, Kuya Ramon. Hi. Ayun, salamat sa tanong ni Ate Estela. Yun nga, para sa akin kasi, iyan po kasi yung kahinaan talaga ng tao. So, tigdag ko lang po, Pastora Mary Jane, yung pag-aalala, diyan tayo titirahin ng kalaban saka yung kalungkutan. Pag nagpatalo ka talaga diyan ka pupuntirin sa Satanas. At gustong-gusto niya yan para ikaw ay bumigay, malata, mawala sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa nawalan ka na ng pag-asa. Tiko ka na, no? Yan yung unang kahinaan ng tao, pag-aalala, tapos mga negative feelings, mga kalungkutan. Kaya bilang mga Kristiyano po, mga kapatid, huwag po tayong patalo dyan. Kasi dyan tayo titirahin talaga ni Satanas. Yun lang po, Kuya Ramon. Opo, Ma'am C. Salamat po sa Lord. Thank you. Sa atin po kasi, if we feel that we are down, huwag mong na nag-iisa ka. God is with us. Kasama natin ang Panginoon
sa lahat ng laban, hamon ng buhay. Amen. Kaya pag hindi mo iniisip mo na ikaw na lang, ako lang to, ako lang nag-isa, walang umanaw sa akin. So nag-worry na talaga ka. Pero pag inano mo na hindi, God is with me, no? I will never God never leave me nor forsake me. So mag-arise ka, lift up na naman po yung pananampalataya natin sa Panginoon. So yung worries, matatanggal. Amen. Totoo yan. Kaya tiwala tayo sa Panginoon. Yung importante sa lahat huwag tayong pabadala sa mga pagsubok ng buhay. Normal yan. Lahat naman ng tao dumadanas ng problema. Lahat tayo. Opo. Pero different kinds of problems lang. Hindi tayo pare-pareho. Pero lahat tayo may nararanasan ng mga problema sa buhay. So, all we need to do is, ang gawin natin, yung joy of the Lord is our strength. Amen. Diba? Yung joy ni Lord, pag mo yung joy, because serving God is not a burden, it is a joy. Okay? Tsaka, hindi burden yung nakapagpababago ng ating character natin. Nagkakaroon tayo ng Opo, perseverance. Papsi. Oo, nagbabago yung ating Ako nung una, maldita talaga ako nung una. Lumalabas pa rin pero nakokontrol ko na. Ayun. Because that we have a Holy Spirit who convict ka. Uy, mali yan. O, di ba? May magaganon po sa atin. Amen. Kaya nababago tayo araw-araw. Amen. Ayan. Nagkakaroon na ng limitasyon yung ating mga desisyon natin sa buhay. Okay. Opo, Pastor. Kaambo, may mga prayer ba tayo dyan? Prayers. Yes, Request? so po, prayer request, meron po akong nilista po dito kagabi. May magka-chat po kami ni Pastor Maribig. Meron po siyang kaibigan na nagkaroon po ng bukol sa breast at siya po ay mag-undergo sa biopsy. Ang pangalan niya po is Malu Turmon. Ilapit mo yung microphone mo, medyo mahina. Hello. Ayan. Malu Turmon po, pakisama niyo po sa prayers, Pastora Mary Jane. Malu Turmon, ibabiopsy po yung kanya pong bukol sa breast. Teka muna, And then, pakuhanin mo muna ng ballpen. Ayan. Susulat muna po kayo ng ballpen. Anong pangalan po, Pastor? Baka malimutan nyo. 4 po itong... Ano daw pangalan? Malu Turmon. Malu Turmon. Tagalog po. Malu Turmon. Malu Turmon. Ano po yung ni Ma'am Malu? And then, pangalawa, ano Pastor, daw yung sakit ni Malu Turmon? Ibabiopsy po. Sa yung breast, kanya no? pong bukol sa Biopsy? breast. Biopsy. No? Sana po, by the din ako grace of noon, the Lord, nagpa-biopsy ako kasi parang may bukol maging dito sa cancer. left, right, ko po. Okay. Salamat sa Panginoon kasi nung ako, nawala. Number 2. Yeah, nagsasabay kayong dalawa. Nagsasabay. Ano yung pangalawa? Hindi ko kasi narinig siya. Nga Yun ang Ate Monet Garcia. Monet Garcia. Yes. Monet Po yun, Garcia. breast Ano cancer yung prayer din po. request niya? May breast cancer din Breast po. cancer naman to. Yes. Monet breast Garcia, cancer. breast cancer. Yung pangatlo? Pangatlo po, Pastora Charis Asban. Pastora Charis Hasban. Asban. Asban. Walang H, no? Asban. Tapos po, meron siyang brain tumor. Brain tumor naman yan. Naku. Yes po. Ay, brain 31 tumor. years old lang yan, Opo. Kuya Ramon, Ate Kari. Oo. Yan po. Sino pa? So, bali 3. Si Pastora Ellen. Pang-4 po. Opo, yun. Si Pastora Pastora Ellen. Oo, Ano po yung ni Pastora Ellen, Papsi? Blood pressure niya, nag-199 ba? Taas, 199. 199. Yun. Siguro nakaka-recover na siya ngayon, pero hopefully wag nang maulit-uli yung ganong nakakatakot eh. Ako noon, nag-200 din ako eh. Okay, last na po. Kuya Meron pa Ramon. daw isa. Sino pa? Last na po. Sino pa po? Si Nanay Alicia Tingson, yung matagal na po natin pinagpe-pray Nanay na Alicia brain Tingson. yung na-brain Nanay aneurysm Alicia. na nakocomatose. Brain aneurysm naman to. Yes po, yun lang po.
Ayan, that's it. As for now po, opo, that's it. Mga ano Ito yun, ito ha. English sa Mga Sigampo. ano na Oh, As for yan yung now. mga worrying yan, no, Pastora? Yeah. worrying to, Ayo. breast biopsy, breast cancer, brain tumor, blood pressure, delikado din ang blood pressure, siyempre. brain aneurysm. Bigla na lang kang bubulag tayo dyan kung hindi mo siya mabantayan. Totoo yun. Kasi yung pananakit ng ulo Nako, mahirap yan. Okay, sige. Umpisa na to. Right. So, sige po. Sige po. Praying na nasagot ni Lord through my life yung mga question po ng mga kapatiran ngayon po, Ma'am Shi. Wala namang ano. Wala ako laging mic. Sige po. So, manalangin na po tayo. I-ano na po natin yung ating sarili sa presensya ng Panginoon sa pananalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, nagmamay-ari ng langit at lupa, mapagmahal, mapagpatawad na Diyos, mapagbigay na Diyos sa aming mga buhay. Nandito kami, Lord, nagpapasalamat sa salita mo na napakinggan namin sa umagang ito, Panginoon. Dalangin ko na tumimo ito, maitanim ito sa isip at puso ng bawat isa sa amin, Lord, na buong puso lang kami magtiwala sa iyo, Panginoon. And dalangin ko, Lord, sa iRadio program, hosting by Pastor Papshi and Ma'am Shi, Sir Ramon, and Ma'am Karim, Pasqua, O Lord God. Lord, nagpray kami, Panginoon, na bigyan mo pa sila, Panginoon, ng long life, good health, supernatural strength, healing upon healing sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Sa lahat ng desires ng kanilang puso, Panginoon, na maglingkod ng tapat sa iyo, ibigay mo ito, Panginoon, so that they are forever blessed to be a blessing to others, O Lord God. At ang buong mga pamilya nila, Panginoon, kahit magkakalayo sila, Panginoon, yung love mo, Panginoon, peace, joy, Panginoon, ang maghari sa buong pamilya nila, O Lord. Lahat ng mga iRadio families na nakikinig, Panginoon, at makikinig pa dito sa programa ng iRadio, we pray, Lord, that bugkusin mo kami, Panginoon, sa pagmamahal mo, Panginoon. Yakapin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin, Panginoon, that we need one another, O Lord God. Kailangan namin ang bawat isa, Panginoon, to strengthen one another, O Lord God, by prayer, thanksgiving, and supplication, at pasasalamat ng buong puso sa iyo lamang, Panginoon. Lahat ng mga pastors, leaders, na tinawag mo na mag-speak dito sa iRadio, Panginoon, tulungan mo kami na walang personal interest, O Lord God, na pumasok sa mga isipan namin, kundi sumunod kami sa kalooban mo, Panginoon, na not asking anything in return, Lord, kasi naniniwala kami, Lord, na ikaw ang magbabalik sa lahat. Ikaw ang magre-reward sa mga labor namin sa iyo, Panginoon. And all the families, Lord, na tinawag mo na, na naglingkod sa iyo, na nakinig dito sa iRadio, I pray, Lord, na yung love mo, Panginoon, mga hari sa buhay ng mag-asawa, sa mga anak, it will flows to their children's, Lord God, ng mga parents, Lord, maging prayerful, thankful, mag-serve ng tapat sa iyo, Panginoon, at makikita ng mga anak para they will not depart, Panginoon, sa kanilang lalakarin, sa kanilang buhay, kung malaki na sila, Panginoon. And i-provide mo lahat ng pangangailangan sa trabaho, sa financial needs, O Lord God, sa healing, sa lahat ng mga karamdaman namin, Panginoon. Salamat, O Diyos. At lahat na may prayer request ngayon, Panginoon, si Mama Lutormon, sa breast biopsy, Panginoon, I pray na itutunawin mo ito, Panginoon, sa iyong banal na dugo, Panginoon, at ma-receive ni Mama Lu ang iyang healing. By your stripes, O Lord, our Lord Jesus Christ, she is healed right now. Provide everything that she needs in your miracle way, O Lord God. And si Ma'am Monette Garcia sa breast cancer, Lord, I pray na itong cancer na ito, tunawin mo sa pamamagitan, Lord, ng kapangyarihan mo at sa iyong banal na dugo, mahugasan ito, it will wash and cleanse by your precious blood, our Lord Jesus Christ. Sa lahat ng mga ni Ma'am Monette, i-provide mo ang lahat, Panginoon. At wag niyang wawalain ang pagtitiwala niya, pag-asa
na nasa iyo lamang, Panginoon, nagagaling siya, Panginoon. In Jesus' name, amen. Lalo na si Pastora Charis sa brain tumor. Yung tumor na yan, it will be cast out in the mighty name of our Lord Jesus Christ. By the stripes of our Lord Jesus, she is healed. Dahil sila, Panginoon, ay anak mo. Lalo na si Pastora naglilingkod sa iyo. Pakita mo, Panginoon, sa kanyang kapangyarihan mo na hindi ka nagkulang sa kanyang buhay, Panginoon. Provide everything na kailangan niya, Panginoon, sa kanyang pagpapadoktor, Panginoon. Gamitin mo yung doctors nila, ni Ma'am Tormon, Ma'am Garcia, Ma'am Charis, Pastora Charis. Give them wisdom, O Lord God. Lord, si Pastora Ellen sa blood pressure, we pray normal blood pressure for her, O Lord God. Yung mga maintenance niya na gamot, hindi niya makakalimutan. Panginoon, i-provide mo ang kanyang pangangailangan, O Lord. Yung full trust niya sa iyo na ikaw magpapagaling ay nandyan na, Panginoon, sa kanyang buhay. Si Nanay Alicia Tingchon, yung brain aneurysm, O Lord God, nagpray kami, Panginoon, na itong sakit na ito, Panginoon, ay madurog sa pamamagitan ng iyong pangalan, Panginoon. Lord Jesus Christ, lahat ng mga kahilingan ng mga anak mo na ma-receive nila ang healing, ay marireceive na nila ngayon, Panginoon. Through your power, by the power of your Holy Spirit, O God, they are all healed in the mighty name of Jesus Christ. So, Lord, sa oras na ito, hiwa-hiwalayin mo kami sa iyong malaking pagmamahal mo sa amin, sa kapayapaan, kagalakan, at sa yung kapangyarihan magpakailanman, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan para yung mga salita mo, tumimo, maitanim, maghari sa aming mga buhay. You are the King of Kings, you are the Lord of Lords of our lives. We are a child of God, not a warrior, Lord. Thank you, Lord. All the glory and honor, thanksgiving belongs to you alone, Father, Jesus, and Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. Ayan. Maraming salamat, Pastora Mary Jane. And thank you po, Papsi, Mamsi, Pastor Sammy, at iRadio po, family. salamat po. God bless us all. Shalom, and to God be all the glory. God bless po. Thank you. Thank you po. Happy weekend. Happy weekend sa inyo. bless. Bye-bye. Yes po. Bye. Yes. Ay, nakalimutan natin, Pastor, isama mo na lang sa prayer si Sino po? Eka. Kasi meron daw, pregnant siya, 32 weeks. Ano ba 32 sabi weeks. niya dito? Opo. May ano siya na wag siyang magkaroon ng, ano ba yun? Hindi ko na alam kung ano yun. Kasi tungkol Basta sa buntis po pagbubuntis. siya, maging maayos po dapat ang Hindi, kanyang kasi yung pagbubuntis. sugar niya, tumataas Tumataas. yata. Ayun. Normal naman sa buntis yun eh. Yung tumataas ang okay. sugar. Mhm. Ano ba apelido ni Ate Eka? Ewan ko. Hindi ko alam. Baka Eka Maron. Eka Maron. Hindi ko alam apelido nito eh. Hindi ko Eka eh. Basta si Eka. Sige, Ate buntis Eka. na naman? Oy, buntis pala. Di pangilan niya na yan. Pangalawa yata, pangatlo, no? Pangatlo. Pangatlo. Malalaki oo. naman na yung mga anak niyang ano. Yung mga anak niya. Ay, Ate Eka, pagka mayroong putot na buntot, pakibigyan mo ako ha. Joke lang. Okay. And, Okay, maaga alright. tayo. worrying. May mahirap na kaso yan. Kalaban. Ako po. Mahirap na kalaban Halos kasi. lahat naman tayo dumadaan sa ganyan. Yes po. Lahat Opo. tayo yan. Kumbaga is guilty tayo dyan. But as much as possible, kailangan natin labanan. Alam mo na, Yes. alam natin na ang pinaka-worst nating kaaway ay ang ating sarili. Ayun, Velasco pala apelyido. Ayun. Ayun. Eka Velasco. Baka Isama mo na sa ano. to ni Yeah. Ipima ako ha. Lima ako. Velasco. Kaambo. Okay. Ma-award tayo yan. Di ba si Ipima ako? Velasco yun eh, di ba? Sino ipimako? Sino? Yung Ipima ako, yung pelikula po ni PJ, sinabuhay niya. Yung sa NBI. Epimako Velasco. Direktor NBI. ata yun ng NBI nung araw. Direktor. Ayan. Saka ginawa yan ni Leo Martinez. Velasco naman.
Okay. Alright. Tayo magpapaalam na at Sige po. minsan yung problema talagang di maiwasan pero tandaan natin hindi ibibigay ng Panginoon yung pagsubok na yan na hindi natin kakayanin. Hindi natin kaya rin. Yes. So, kaya pag di mo na kaya, Lord, di ko na kaya. Di ba yung si sino ba yan? Si Peter yung pinalakad sa tubig. Ibabaw. Yung una, nakalakad siya. Bandang huli, yung lumubog na siya. Kasi yung faith niya, unti-unti natakot kasi siya sa mga malalaking alon, sa mga kulog-kidlat. Natakot siya. So, ganun din tayo minsan na yung faith natin, naduduwag tayo, natatalo ng mga nakikita natin dito, pero may Diyos na sasagip sa atin na hindi tayo iiwan. Kaya ng ginawa niya kay Peter. Di ba ano sabi niya kay Peter? You little faith, sabi niya. Nako. Anyway, Ma'am Si. Okay. Sige. Alright. Hanggang sa muli. Next week ulit. We'll see you next week po. Salamat po sa always, how you say it? Always supporting iRadio. Supporting us. Hindi po kami kundi ang iRadio. Ayan. Amen. Amen. Isang linggo na naman tayo. Bilis. Kuya Ramon. Na kalahati na. Matutulog ako nito ng 2 araw. Oo, pahinga ka muna, Pastor. Pahinga ka. Yeah. Okay, happy weekend. Tapos shopping ka na sa sa shopping. Amen. yung sombrero. Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang next week. Tandaan po natin, napakaigsi ng time natin sa mundong ito. Magpuri, magpasalamat tayo. Anuman ang dinadanas nating problema, ibigay natin sa Panginoon ang lahat ng ito. Huwag tayong mag-alala. And sa inyong lahat, God bless and happy weekend. Ako po si Papsi Ramon Pascua. Karim Mamshi Pascua. Pastor Sammy Ascaambo on the house. Break it down. Good night and God bless. Happy weekend. God bless po. Happy weekend. God bless you, Mamsi, Papsi. Mami Irene, God bless you. Mama Chup Chup, our radio family. Bye-bye. Grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy because He's given Jesus Christ, His Son.
iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.